maraming salamat sa taong dahilan kung bakit nandito kami ng buong Banateros Brothers. Mary Grace Piatos ipapatpatay kung sakaling makilala ito. At mga senador, mas lumalala pa ang pananakot sa kanila. No? Ito yung mga balitang matitindi ngayon. At hindi lang ho ito basta balita dahil may papakita ho tayong mga video kung saan ay maaaring talagang mangyari to, no? So yo, what's up mga Banateros? Back in again, JG Banateros, J Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ngayon pag-uusapan naman natin, gawa nang wala kaming gala ngayon, pahinga muna. Kasi kahapon, The Great Wall of China kami. So nagsisakita ng mga tuhod, mga kasukasuhan ng mga kasama kong mga gurang. So mga hindi nakakaalam, ako ang pinakabata sa lahat ng Banateros Brothers. Masakit nga lang, masakit na tanggapin, ako yung mas mukhang matanda sa kanila. Mga BBPs no? Hindi, kahit si Sir Jack, si paring RJ, yan, alam nyo, mas matanda, di hamak na mas matatanda sa akin yan. Pero wala, mga babyface mga ipinanganak kasing mga naka-aircon yung mga eh ako pinanganak ata ako sa arawan kaya naging ganito ako So yung mga Banateros, mga kabiyaya, ngayon nga pahinga namin ngayon at mamaya abangan nyo, maglalaro kami ng basketball. Nag-aaya kasi yung pinaka sumasama sa amin dito, yung tinatawag na, kung di ako nagkakamali, tour guide. Yung isang Chinese tour guide dito na kasama namin, nag-aaya ng basketball. So mamaya maglalaro kami ng basketball. So maganda yun kasi na-exercise yung mga muscle namin kahapon dahil umakyat kami ng napakatataas. Taas baba, palusong, paakyat, paewan na The Great Wall of China. So ang gandang opportunity nun. So ako'y lubos na nagpapasalamat sa taong nagbigay ng opportunity na to para maranasan ng buong Banateros Brothers kung ano yung nararanasan naming saya dito. At pag-usapan na rin natin yung pangbabash na ginagawa sa akin ngayon. At lahat ata ng mga vlogger ni Tukmol ay nakadepende sa akin or ako yung kinukontent. Wala na problema doon. Alam nyo, hindi ako fake news doon kasi una-una wala naman akong mali doon sa ginawa. Kasi ang sabi ko, nagtatanong lang naman ako doon. Sabi ko galing kay ganito. Etong info na to hindi galing sa akin, so nagre-reaction lang ako. So hindi ko alam bakit. So nag-warning siya, tapos binura ko yung video. Binura ko yung video, tapos takot daw pala ako. So sa totoo lang, may siya doon, may karapatan din siya doon na ipabura yung video kasi nga hindi ako nanghingi ng pahintulot sa kanya. So may alam kasi ako yung mga basher diyan walang alam. No? Wala akong hininging pahintulot sa kanya na magtanong kung totoo ba to hindi. Pero sa totoo lang, hindi naman dapat ganun yun at dahil ako'y nagtanong lamang doon sa video na yun, so wala namang mali doon, no? Walang mali doon, nagtatanong lang ako Hindi ko naman tinumbok na siya talaga yun Tsaka doon ako dumepende sa post ng isang tao, di ba? So ngayon ay pinagtutulong-tulungan ako ng mga bayarang mga vlogger ni Tukmol, no? At kesyo duwag daw ako, kesyo takot daw ako. Wala akong problema na, hanggang ganyan na lang naman kayo Kesyo bakla daw kami. Wala na kaming pakialam dyan. Alam nyo, sobrang sawang-sawa na kami sa mga ganyang paandar na paulit-ulit. Sinasabi, simulat sa polis, sinasabi meron pa nga sabi sa akin, scammer daw ako. Ako daw ay nanggahasa. Ako daw ay kriminal. Kriminal? Tapos nasa China? Kriminal pero pag-alagala kung saan ko gustuhin. Ni katiting na record, wala akong record Paano ko magiging kriminal? So yan, paulit-ulit na sinasabi sa akin yan. So parang wala na yan, gumaganong-ganon na lang yan sa akin, dumadaan-daan na lang yan. Tsaka kung sakali man nakasuhan ako, walang problema. Sobrang walang problema. No, kahit nga ipapatay ako, walang problema kasi sabi ko nga, ako yung tao na hindi ako takot mamatay. Takot lang ako sa mga may iwang ko. Pero ako, takot mamatay, hindi. Kasi lahat naman tayo talagang dyan mapupunta Ano?
So, ano ko na to, tawag dito, eto na yung nakatatak sa akin na hindi ako takot mamatay. Tsaka, parang ano pa nga yun eh. Kapag binigay kasi ni Ama na ganun, na kung oras mo na, 'di ba? So wala kang magagawa doon. No, kaya ako hindi kung hindi nga ako takot mamatay, what if pa sa kaso. So although ayaw ko din na makasuhan hindi ako sa nagmamatapang ng sobra. Ayaw ko rin magkakaso. Pero hindi ako takot na makasuhan. At dahil bakit ako hindi takot makasuhan dahil wala naman akong ginagawa masama. 'Di ba? Masama na ba na magtanong? Wala namang kaso, wala namang 'di ba? Wala namang batas na nakakasuhan ka dahil nagtanong ka lang. 'Di ba? Walang ganun. So sa mga ganyan, hindi ako takot diyan. Tsaka yung mga pangbabash ng mga troll na nakikita ko ngayon, masyado nang tagal-tagal ng ganyan. Simulat sa pool na nag-vlog ako 2017, nawala yung dalawang channel ko o gumawa ulit ako ng panibagong channel at eto nga yung J. Guevara TV. So hindi na hindi na bago sa akin yan. Hindi, sa totoo lang, hindi na bago sa akin yan yung mga bashing pangbabash na yan. Wala nang kwenta. So kung malimbawa magkaso yung si Tukmol, okay, hindi magkaso. At least ako, alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang mali. Tsaka never ako manghihingi ng sorry. Never ako manghihingi ng sorry, promise. Sinasabi, natatawa nga ako, may isang vlogger nang umiyak na daw ako, nangingi daw ako ng patawad. Wow, sabi ko, ha? Ba't ako manghingi ng patawad? Alam nyo, kahit sabihin ko sa inyo, kahit ipapatay nyo ako, lahat ng sinabi ko dito sa social media, never ko yung babawiin. Although binura ko yung video, pero meron akong video noon na kung sakali man na talagang, kasi sinabi niya, burahin ko. So sinunod ko siya. Pag kinasuhan niya ako, pulod ko ulit yun. Ganun lang yung kadali. No? At sa totoo hindi ako natatakot. Diyan, kahit harapan pa kami na makipagharap siya sa akin, wala akong pakialam. Hindi, harapin ko siya. Huwag niya lang ako sasaktan kasi putangin na. Kapag ginawa niya yun, ang katinampwet ko, pag ginawa niya yun, nasasaktan niya ako at bubuhayin niya pa ako. Putangin na kahit sandamukan yung bodyguard niya, ewan ko na lang. So yung mga banateros, no, etong ang pag-uusapan natin yung about kay Mary Grace Piatos. Na may plano ngang ipapatay itong si Mary Grace Piatos kapag natukoy kung sino ito. Kaya pilit na hinahalungkat. So ang tagal nang usapin nitong Mary Grace Piatos na to, mapatungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sino nga ba tong Mary Grace Piatos na to? Pero may natatandaan ako, sana hindi to totoo at sana tama etong sasabihin ko, no. Kung sakali mang sinabi talaga to ni BP Sara, pero may naaalala ako dati na sinabi ni Vice President Sara Duterte na alam daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi ko tukoy kung saang video yun, hindi ko na matandaan, pero parang sinasabi ko to, hindi to 100% na totoo, kundi parang may nabanggit si BP Sara Duterte mapatungkol dito kay Mary Grace Piatos at kay Lisa Araneta Marcos, no? So yan ang naaalala ko. Ngayon, kung ipapapatay man si Mary Grace Piatos dahil nga siya yung naging way para matukoy etong mga katarantaduan at mga terorista dyan sa gobyerno. Dahil yung confidential fund ni BP Sara, ginamit yun Ginamit yun para tuklasin yung mga kawalangyaan na nangyayari sa gobyerno. Katulad na lang halimbawa na lang po nung laptop scam ni Saldico. Sa pamamagitan ng confidential fund, nalaman po ng buong Pilipino yon, ng buong Pilipinas na ganun pala ang pinupuntahan ng confidential fund. At ito pa ang pinakamalupit. Kung yung 125 million na confidential fund ni BP Sara ay may natuklasan na mga korupsyon or kadimonyohan na ginagawa sa gobyerno, bakit yung 4.4 billion pesos ni Marcos Jr. ni isa
or ni piso, walang napapakinabangan ng taong bayan. Nakakapagtaka lang. Ano? Nakakapagtaka lang. Ano? Di ba? Di kasi kung isipin nyo talaga, biruin mo ang liit nung halaga ng confidential fund ni BP Sara versus sa confidential funds ni Marcos Jr. Sobrang liit. Katiting lang ang kay BP Sara. Pero mas hinahabol yung kay BP Sara kaysa kay Marcos Jr. Kasi kakampi nga ni, bossing nga ni. So, kung sino man yung Mary Grace Piatos na yan, ay medyo delikado nga talaga siya dahil kapag nalaman ko at natukoy kung sino nga talaga siya, ay papatumba siya. Ang tanong, eto pa. Mabalik tayo doon kay Lisa Araneta Marcos. Kung kilala ni First Lady Lisa Araneta Marcos, etong si Mary Grace Piatos, aba, parang nakakapang duda ata. Kung halimbawang merong nangyaring anomalya dito sa confidential fund ni BP Sara, so ibig sabihin, totoo nga na si Lisa Araneta Marcos ay tumawag kay BP Sara at nanghihingi ng pabor. Aba, mukhang kakaiba yan Para lubos niyong maunawaan, eto, may ipapanood ako sa inyong video. Attorney, kabilang po sa ipipresenta daw ng prosecution, House Prosecution Panel, kaugnay nga po dito sa impeachment case ni VP Sara, ay itong si Mary Grace Piatos at maging ang kanyang sheriff na sinasabing itong dalawa, attorney, ano bang masasabi po ninyo dito? Well, in the case of Mary Grace Piatos, is that is a confidential informant, no? And therefore, there is a problem if that person attends, no? And actually, ito yung tatawag na parang sa social media, parang clickbait nila ba? If she doesn't attend a certain Mary Grace Piatos, then hindi pa talaga siya existing. So, ibig sabihin, may kasalanan dahil na-misuse yung confidential funds. But actually, as I understand, Mary Grace Piatos is a real person, pero pseudonym lang niya yun because nga as a confidential informant, hindi nila dapat sabihin ang tunay na pangalan. Now, the risk here is that if that person will be presented, no, the real person behind the name of Mary Grace Piatos, that would be dangerous. Marami na pong mga incidents na yung mga confidential informants, may nangyaring pinapatay po tapos ginagawa ng paraan na likidahin at hanapin, no? So that would be very dangerous. I do not know, and you know for a fact that sino po interested talaga malaman ito sa kanila, yung mga confidential informants na ito is of course yung side na interested na pinaprotektahan po yung activism at saka pag-recruit ng mga bataan para dalhin sa mountains. No? Kay Mary Grace Piatos, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit nasama po nila itong Mary Grace Piatos na ito ay para po doon sa maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At ayon nga nitong si House Prosecutor at Representative Terry Ridon, ang pagpapatunay daw yung sa pagiging totoo o kathang isip lamang ng pangalang ito ang magsisilbing matibay na ebidensya kung nagkakaroon ho ba ng korupsyon o peking resibo. Kung maalala po natin, itong si Mary Grace Piatos, doon sa investigasyon po ng Kamara noong 2024, lumitaw po ito dahil ito raw yung baga pumipirma o lumalagda po sa mga acknowledgement receipt ng pagtanggap ng confidential funds. Attorney. Well, as I understand is that ganito po yan. There is a certain Mary Grace Piatos, pero pseudonym ang ginamit niya. It is a real person because she accepts money. And I believe that this person is a confidential informant under sa DepEd noon. Okay, let's go back. First is that we know for a fact that the confidential funds given to the DepEd kay Vice President Sara noon, hindi po yun requested but given from the
funds ng presidente. Okay, share yan sa'yo. Tapos binigay, malapit na, 11 days lang maubos, no? So, we know that fact. Now, bakit po merong kailangan na investigate or magkaroon ng intelligence sa mga eskwelahan? Because, number one, alam po natin na yung po mga bata, lalo sa mga state universities, nare-recruit po para po pumunta sa bundok ng mga NPA, para maging NPA. We have seen yung 19 na namatay and other mga children na mga bata, no? I will not say children, mga bata pa, mura pa ang pag-iisip. Kasi yan po yung mga bata na yan kasi ang kanilang silakbo ng damdamin malakas, no? And kanilang sense of maturity hindi pa po ganap, no? So ibig sabihin yun po ang kanilang i-manipulate, ito pong grupo ng mga NPA, and then they will recruit them and bring them to the mountains. Kaya nga nangyari, marami mamatay. So I believe that one of the reasons for this confidential funds is to infiltrate this, no? Hanapin, magkaroon pa anong nangyari so that the government could prevent this from happening. Now, we have seen the Tacloban incident, and we know of a fact that needed din part of that if the DepEd has a confidential funds on this purpose could be used and utilized, no? Not only to gather information through yung mga confidential informants, but to stretch the intelligence networks to determine and prevent this kind of issue. So, ibig sabihin po, correct po yan. Allowed po talaga dapat yan, no? Kasi the president himself, kung siya magawa, pwede man. Ang ginawa lang niya, dinelegate lang niya doon kay BP. Nagkataon kasi siya ang Deputy Secretary. But he has that confidential funds to do that, no? To give it to hanapin niya doon para pasukin yung mga sa DepEd or sa mga schools and everything, no? So what I'm trying to say is that this person na kung tumatanggap po, siya po yung nabibigyan ng information, siya po yung nakakaalam po kung anong nangyayari, tapos nakaka-provide siya ng magagandang mga intelligence para ma-prevent yung mga ganitong bagay, kailangan magamit po siya ng pseudonym, yung hindi totoong pangalan. So sa gayon po, maprotektahan din siya kasi pag malaman po yung totoong pangalan niya at mag-leak, pwede po nga siyang ipapatay or ihahunting nitong mga grupo ng NPA na naapektahan sa kanyang mga confidential information. And tingnan po ninyo, sino po ang mga interested na talagang malaman kung sino to siya. Yun pong member ng Makabayan Blocks na mayroon pong alignment doon sa armed conflict, no? So, like Terry Redon, he is a Makabayan, no? And he is part of this group, no? Na kung nag-advocate o parang nag-affiliate, no? Doon sa armed conflict. So, yun ang aking nakita, no? Na parang the main reason kung bakit na-represent. Mali yung term na advocate, no? Ang meaning ko sa yung parang nakalin po doon. Nakalin po sa ganyang causes. Pero sa isang impeachment proceedings, attorney, mas mahalaga ho ba yung dami po ng mga ebidensya o yung kredibilidad at lakas ng testigo po o ebidensya? No, actually yung mga evidence na marami is because kagagawan because they claim about this unexplained wealth, misuse. Marami talagang mga kumbaga documentary evidence, not necessary na dapat malaman. But with respect to your question, kung paramihan ba ng ebidensya is mananalo ka? No. The relevance of that evidence will be important, no? And ibig sabihin po ng relevance, yung connection po talaga na magpatotoo sa kanilang mga allegation. It must be a direct and real evidence to prove the fact that indeed there was a commission of an offense or wrong by the Vice President. Because otherwise, kahit anong kapal po ng ebidensya mo, kung wala naman yan siyang relasyon, no? Ito we talk about both the prosecution and defense. Kung wala naman siyang relasyon sa nirereklamo po, hindi po yan siya papayagan. The rule is that, remember, is that kung ano lang po yung inaakusa, doon lang po iikot ang ebidensya at testimonya against BP Inday Sara. Kasi due process dictates that yun lang din kasi ang sinagot niya. Now, if you will introduce evidence outside that,
that would be objectionable or violation of due process and the rules on presentation of evidence, no, under the rules on evidence. So, ibig sabihin, objectionable siya. So, alam po namin yan, the lawyers are that we are just contained, no, with respect to those matters that we can prove doon sa aming allegation. Pag sinabi naming ikaw ay, yan siya ay hindi maganda, diyan lang po kami mag-ikot sa story niyan. We cannot discuss and bringing other people or other matters that are not included in that particular allegation or accusation against that person. Oh, 'di ba? Oh, so hindi tayo nagkamali sa ating hinala. So talagang target talaga nila na malaman kung sino itong Mary Grace Piatos na to. At para idiin na rin si VP Sara Duterte. So kaso, ang punto dito, baka mamaya magulat na lang tayo na meron silang ilabas na yun ang si Mary Grace Piatos. Alam niyo naman na kung ano yung pwedeng gawin eh. Pwedeng gawin ng mga anti-Duterte. Maglalabas sila ng isang tao, tapos magpapanggap na Mary Grace Piatos. Ako po si Mary Grace Piatos. Ako po yung nandoon sa ano ni VP Sara. At pwedeng mangyari yan. Sa totoosin, planado talaga pinaplano na nga nila yan eh. Pinaplano na nga nila yan, yung mga ganyan. No? Tawag dito, matagal na nilang nasa utak nila na kumuha sila or mag-hire ng isang tao na magpapanggap na Mary Grace Piatos, no, para sabihin doon na saan ginamit yung ano, hindi, ninakaw ni Sara yun, ginawa, nilagay sa ganito yun, ginawa dito, nilagay sa boylet, binigay sa boylet na basketball player. Paulit-ulit na lang nilang ganyan ginagawa nila. Siyempre, sisimulan ng mga tansu vlogger yan. Yung ganyang issue na yan. So ngayon, hindi na rin yung bago. No? At alam na natin kung sakali mang talagang mangyari yan, na ganyan yung gagawin nila, na maghanap sila ng isang personalidad tapos magpapanggap na Mary Grace Piatos, tapos nasa kampo ng mga anti-Duterte, alam na this. At ito rin, pag-usapan din ho natin itong dating sheriff na sinapak ni VP Sara na gustong gawing testigo laban kay VP Sara Duterte dahil kapag ito daw ay naging presidente, gagamit daw ito ng dahas. Putangin na, napakagago. Alam niyo kung bakit? Vice President na si VP Sara. Kung talagang gumagamit ng dahas sa mga inosenteng tao, etong mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara, putangin na, inubos na kayo. Sa pinaggagawa niyong katarantaduhan sa kanya, sa ginawa niyong katarantaduhan kay Tatay Digong, inubos niya na kayo. Matagal na kayo sanang nawala. Ang tanga nyo naman. Kahit sabihin natin na pangalawang presidente pa lamang si VP Sara, kung talagang halang ang kanyang bituka, ubos kayong lahat, mga putang ina nyo. Ang bobobo nyo. 'Di ba? Common sense. Common sense na lang talaga. Kung mamamatay tao si VP Sara, inosente man o hindi, kriminal man o hindi, puta na, ubos na yung mga vlogger diyan. Ubos na yung mga tumatarantado sa kanya diyan. Eto real talk. Isang utos lang, at alam ko naman na hindi gagawin ni VP Sara 'yon. Pero real talk, isang utos lang ng mga Duterte na patayin lahat ng mga tumatarantado sa kanila. Kayang-kayang gawin yun. Kayang-kayang gawin ng mga supporters ng mga Duterte yun. Sorry sa words na yan, pero yan ay real talk. Kayang-kayang gawin ng mga supporters ng Duterte. Pero hindi nga sila ganun. Simulat sa poll na itong mga Duterte ay umapak sa mataas na posisyon, kagaya na lang ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang presidente noong 2016, simula noon hanggang ngayon, kailan niya binawian yung mga kritiko niya? Wala. Si De Lima, dahil kritiko ni Duterte, dahil lumalaban siya kay Duterte, kaya kinulong. Hindi ganun yun. May nilabag siyang batas, kaya siya nakulong. Yung mga nakulong na kritiko ni Duterte, may mga nilabag silang batas, kaya sila nakulong. Yung mga kritiko ni Marcos, anong nilalabag na batas, bakit sila nakukulong ngayon?
O katulad na lang no sa akin, kung sakaling makulong ako, binabanatan ko si Marcos. O bakit? May karapatan kami na iboto ka pero wala kaming karapatan na banatan ka? Ay, hindi pa pwede yun. Ang katarantaduhan nyo. Lol. So ito po, panoorin natin na itong video na to para lubos nyo pong maunawaan mapatungkol ho dito sa dating sheriff ba? Sheriff. Basta yun na yun. Na sinapak ni BP Sara Duterte matagal ng panahon at gustong kuning testigo laban sa kanya. Ito po, panoorin nyo. And on the part of the other one, yung si sheriff, I think it is irrelevant po, no? Kasi hindi man yan siya ang part sa articles of impeachment. Ala man siyang connection sa allegedly sinabi ni BP Inday Sara about this threatening a high public official, no? That is not, if they want to prove, ito po yung rules kasi, if they want to prove bad moral character, that can be objectionable. Kasi para ang tingin ko, i-present nila yung sheriff, yung ginawa nila para to prove yung bad moral character ni BP Inday, that is not allowed. Meron pong proceedings or rules on how to object on that. Because you have to, aside from that, you have also to contain only on the allegations stated in the articles of impeachment. Outside than that, that is objectionable. Opo, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung layunin po ng prosecution kung bakit po nila isinama yung sheriff na yon ay para po ito sa ilalim ng 4th article of impeachment na may kaugnay nga sa alegasyon na pagbabanta at destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At gagamitin po nila itong ng prosecution, yung testimonya daw ni Andres o yung sheriff na yan upang patunayan na si VP Sara ay may tendency to inflict violence o yung tinatawag na kaugaliang gumamit po ng karahasan, attorney. Yes po. Yan po yung talaga yung tinatawag nating they are proving a bad moral character, no? Under the rules of evidence, that is objectionable kasi you cannot, unless kasi po that the other party or si VP Sara is alleging that she is a good person, that she has not done that. In order to impeach it, pwede nila i-present yung sheriff din to prove yung tendencies, no? But aside from that, of course, that is one. And aside from that, of course, is the fact that that is not relevant to the main issue on the Article 4, no? Ay yung the 4th Articles of Impeachment complaint. Now, I think, and the moment that they will say, Your Honor, we are ready with our witness and we are presenting the sheriff, the purpose of the testimonies are as follows. Magtatanong man yung impeachment court, any comment or objection, we object to the presentation of this witness because his testimony will be irrelevant, Your Honor, and not included in the article of impeachment number 4. So, magro-rule po ang Senate niyan. So, that is an issue whether or not to allow this person to testify. Kasi irrelevant po talaga eh. Wala talaga siyang connection dito sa pinagsasampa ng mga kaso sa kanya. Kasi tinutukoy nila itong si Abe Andres na court sheriff noon na sinuntok ni VP Sara noong Hulyo ng taong 2011 nang siya pa'y mayor pa. Mayor hindi po vice presidente, Yes. si vice president sa Davao City. At kung aalamin mo, nangyari po yung panununtok dahil nga o matapos nga ituloy yung demolisyon sa kabila po ng hiling ng alkalde na magkaroon ng palugit ng 2 oras, attorney. So ang tanong ng ilan, impeachable ba ang panununtok kahit nasa taong 2011 pa yung nangyari at hindi vice presidente, mayor pa lamang po noong panahon na yon si si Sara Duterte? Alam mo, Jade, alam ko yan eh. Because I was there at that time and alam ko ang whole story about that, no? The BP Inday Sara was just the mayor that time was only asking to delay because she's going to talk to the people na meron ng court order, final na ito, you have to leave and everything. Hindi makatiis, no? Yung sheriff na yun because there was a directive from the judge kasi that say, sige, talaga ituloy yan siya and everything. So, nagkagulo kasi
may nagkasakita, doon siya nagalit eh. You know, when it involves the masses, yung mga pobre, talagang very passionate po si BP Inday niyan to protect them. Well, it is true that probably the processes they have to live. But all she wanted that time was to make it peaceful, because if she will be there, susunod yun sa kanya yung mga tao eh. Sabihin na, okay, dahan-dahan tayo, maglipat tayo, tapos mapakiusapan at magawa ng paraan. Now, with respect to your question on whether or not this is a matter that is part of the impeachment complaint, of course not. Because alam mo po, pag meron po tayong articles of impeachment at nakasaad po doon sa apat, no, na four corners of that articles of impeachment na ang nirereklamo is yung alleged threat against the the President BBM, no? Doon lang po tayo mag-confine. Any in all matters that happened before, after, or not relevant to that case is not allowed. Now, the only thing that I see is that if ang defense po ni BP Inday Sara on that particular impeachment is saying that I'm a good person, I haven't done that before, she will prove her good moral character, then the prosecution may present evidence to prove her bad moral character. Yun po ang point no, para lang somehow may tendency, pero without which na sila lang ang gagawa noong presentation ng sheriff is that is a case that is objectionable. Hindi po yan siya papayagan. So yun po ang rules, no? Medyo technical yung rules and evidence. Now, what I see here, Jade, is that this is actually optics. Ako aking sinusubaybayan itong ginagawa nila, starting from the ABP of the prosecution. Yung naglalakad sila na nagtataka ako, akala ko parang sinihan ito, ano bang nangyayari, itong marcha-marcha pa. Number 2, yung kanilang optics na aawayin nila, tunuglata, mga and everything, no? And number 3, ito na naman ngayon, no? They are going to present witnesses na parang somehow na magkiliti sa utak ng mga tao. These are all manipulation of the mind, and these are all optics. It always now confirm my thinking that indeed their evidence is are actually weak. Parang nagkakaroon po ng trial by publicity na, attorney. Exactly. That is what I am trying to say. You found the right words, Jade. Doon kay Mary Grace Piatos, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit nasama po nila itong Mary Grace Piatos na ito ay para po doon sa maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At ayon nga, nitong si House Prosecutor at Representative Terry Ridon, ang pagpapatunay daw yung sa pagiging totoo o kathang-isip lamang ng pangalang ito ang magsisilbing matibay na ebidensya kung nagkakaroon ho ba ng korupsyon o peking resibo. Kung maalala po natin, itong si Mary Grace Piatos, doon sa investigasyon po ng Kamara noong 2024, lumitaw po ito dahil ito raw yung pumipirma o lumalagda po sa mga acknowledgement receipt ng pagtanggap ng confidential funds. Attorney. Well, as I understand is that ganito po yan. There is a certain Mary Grace Piatos, pero pseudonym ang ginamit niya. It is a real person because she accepts money, and I believe that this person is a confidential informant under sa DepEd noon. Okay, let's go back. First is that we know for a fact that the confidential funds given to the DepEd kay Vice President Sara noon, hindi po yun requested but given from the funds ng presidente. Okay, share yan sa'yo. Tapos binigay, malapit na, 11 days lang maubos, no? So, we know that fact. Now, bakit po merong kailangan na investigate or magkaroon ng intelligence sa mga eskwelahan? Because number 1, alam po natin na yung po mga bata, lalo sa mga state universities, nire-recruit po para po pumunta sa bundok.
ng mga NPA para maging NPA. We have seen yung 19 na namatay and other mga children na mga bata, no? I will not say children, mga bata pa, mura pa ang pag-iisip. Kasi yan po yung mga bata na yan kasi ang kanilang silakbo ng damdamin malakas, no? And kanilang sense of maturity hindi pa po ganap, no? So ibig sabihin yun po ang kanilang i-manipulate ito pong grupo ng mga NPA, and then they will recruit them and bring them to the mountains. Kaya nga nangyari, maraming mamatay. So, I believe that one of the reasons for this confidential months is to infiltrate this, no? Oh, di ba? Ang lupit. Sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tanga na. Buti na lang may magaling na tigapagpaliwanag sa atin, si Attorney Batu, no. So talagang maganda isa to sa mga gusto kong magpaliwanag at gusto kong ipapanood sa inyo para mas lubos niyong maunawaan na talagang hindi valid itong maging testigo itong si una-una confidential pa ang usapan, ba't napunta sa mga dating halimbawa si Marcos Jr. may sinapak na classmate niya nung estudyante pa siya. Ibig sabihin, pwede natin siyang kunin testigo laban sa impeachment kahit ilang taon na yon. Di ba katarantaduhan? Sobrang katarantaduhan. Dyan pa nga lang biruin mo, impeachment ni BP Sara, wala namang saysay. Wala namang makitang daan para i-impeach si BP Sara, samantalang si Marcos Jr. ang daming nilabag na batas, ang daming impeachable offense or ang daming pwedeng idahilan para ma-impeach talaga siya. Pero hindi siya ginagawa na impeachment kasi nga bossing nga ni. So maiba naman tayo, mabalik tayo dito or mapunta tayo dito sa usaping sa mga senador. Alam naman na natin na kamakailan lang ay sinabi ni Senator Jingo Estrada na talagang maraming nananakot sa kanila na kesyo ganito, kesyo ganyan, maaaring ipapatay sila o ipakulong, sampahan ng mga kaso at or buhayin yung mga dati nilang kaso. Kapag hindi sila sumunod at magpahawak sa leeg dito sa mga anti-Duterte. So ngayon ay mas tumitindi pa ang mga pananakot na ginagawa sa kanila. Ito po yung video, panoorin po natin. Hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors, no? Mabuti pa sana hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation, no? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Ito bang mga ganito yung mga pagpapahayag ng kumbaga sinasabi nila mga propaganda ay dahil itong issue na ito hindi lang sasalang sa impeachment court kundi maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni BP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a suppletory basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre,
kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito'y hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ng saligang batas yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Opo, lumulutang po yung pangalan ni Senator Chis Escudero na posibleng maging presiding officer. Nakikita nyo po ba na naayon ito sa batas, lalo na't pinasa nila yung para sa rules, pagbabago ng rules, noong merong question sa leadership ng Senado, Attorney? Well, tama ka dyan, no? Dahil yung rules ay naamendahan ng peking Senado, no? At malinaw naman na kung sino talaga ang Senado ng mga panahon na yon, dahil nung nagkaroon sila ng numero, tsaka lang nila hinalal itong si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sa tingin ko, kinakailangan muna na magpasa sila ng panibagong amendment to the rules para mawala ang duda kung valido ba nga yung ginawa nilang amendment to the rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod pa sa Senate President. Pero sa tingin ko, pagkamat tahimik ang lengguwahe ng ating saligang batas kung sino magiging Senate President, yung tradisyon ng Senado at saka yung intention ng Senado, dapat yung namumuno sa Senado ang magiging presiding officer. Ang tanong, kaya ba yan gawin na isang hindi abogado? Well, ang punto ko naman, dapat bago sila pumili ng Senate President, kinonsideran nila yan na isa sa magiging katungkulan ng Senate President ay pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Apo, Spokes, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami kasi ang mga lumalabas ngayon ng mga diskusyon na maaari rong babaan ng threshold nung bilang ng mga senador para po i-convict ang isa pong impeachable officer. Anong tingin mo dun, sir? 2/3, 16, maaari dong 14 o 12. Depende raw po sa bilang ng mga senador that can actually vote and perform their mandate as a lawmaker sa ilalim po ng Senate Impeachment Court. Alam mo, nung nagpumilit sila na si Sherwin Gatchalian ay acting Senate President daw at Senate Pro Tempore, bagamat 12 lang ang bumoto, nakita ko na ng intention nila ay hindi talaga para italaga si Senate sa acting Senate President si Sherwin. No? Ang totoo nilang intention, ibaba yung numero ng boto para matanggal si VP Sara dahil alam na nila sa mulat mula na wala silang numero, no, na 16 para matanggal si VP Sara. So ako, bagamat kunwari ang pinag-aawayan ay mga posisyon sa Senado, ang talagang pakay nila ay magkaroon ng argumento para nga po maibaba yung 16 dahil sigurado ako wala silang 16 sa ngayon. At kaya nga tingin ko magpapatuloy ang gagawin ng administrasyon ng Malacanang lalong-lalo na manakot sa mga senador para bumoto para matanggal si VP Sara o di naman kaya ipakulong sila dahil gagamitin nga nila yung argumento na kung si Sherwin Gatchalian di umano ay nahalal bilang acting Senate President, no? Na sa pamamagitan ng 12 quorum at sa 12 boto lamang, pwede rin nilang palitan yung boto para sa pagpapatanggal kay VP Sara. Pero sa akin, malinaw pa gaya ng sikat ng araw ang lengguwahe ng saligang batas. Yan ay 2/3 of all members of the Senate. Gaya ng malinaw ang sabi ng saligang batas na ang Senate President ay ihahalal ng majority of all members of the Senate at gaya rin ng nagsasabi na ang quorum ay majority of all members of each House of Congress. Opo, sir, paki-explain nga po yung kahalagahan kasi na-post po ito ni retired Justice Oscuna yung pagkakaroon po ng supermajority para po i-convict ang isa pong impeachable officer na may kaugnayan po sa boto ng mga Pilipino na mawawalan daw o magkakaroon ng disenfranchisement kung magiging easy na lang daw yung manipulation sa impeachment process pagdating na po doon sa Senado bilang impeachment court. Well, kasi nga po, ang presidente at ang vice-presidente na impeachable officers ay halal ng taong bayan. So hindi po pwede na kapag binaliwala ang mandato ng taong bayan, mapapadali ang proseso. Kaya talagang humihingi ng supermajority ang mga sa taong bayan nung binigyan nila ng bisa ang 1987 Constitution, para nga igalang yung mandato ng bayan para sa mga pinakamatataas na opisyalis natin kung sila ay tatangkain na mapaalis sa pwesto. Ganyan din ang argumento dun sa mga impeachable officers bagamat hindi sila halal, no? Gaya ng mga
justices at mga constitutional commissioners, no. Yun naman, maski hindi sila nagkaroon ng mandato ng taong bayan, yan ay pinakamatataas sa mga opisina na dapat magkaroon ng independence, no, sa ibang sangay ng gobyerno. Kaya nga pinahihirapan nila yung proseso na mapatanggal itong mga iba pang mga impeachable officers para manatili yung pagiging independyente nitong mga opisyales na impeachable. Opo, at kasi maraming nagtatalo ngayon, mga Dean, Attorney Harry, hinggil po doon sa threshold, no? At it seems na ito po ay nagdudulot rin ng pagkalito mula po sa ating mga kababayan. Yan po talaga ang intensyon nila nung sinimulan nila na legal daw itong si Sherwin Gatchalian, no? Nung 12 lang ang botong nakuha niya. Sa tingin ko, alam nila wala talagang legal na basihan yung ginawa nilang acting president si Sherwin, pero alam nila na darating din ang punto na makakakuha sila ng 13 kasi nga nananakot, no? Ang talagang intensyon nila pababain yung 16 dahil ngayon pa lang hindi ko nakikita kung paano makukonvict ni Luistro at paano makukonvince ni Luistro ang 16 na senador. Opo, sir, kung bababa, halimbawa, kung bababa po yung threshold, pumayag o nangyari, does that mean na ito'y maaaring gamitin din para po amyendahan ng konstitusyon? Naunang sinabi ni Senator Jaime na Conastro yung plano, no else sa 2028. Well, kasi ang pwede nilang gawin ay magkaroon na naman ng interpretasyon na kapag CONAS, hindi na kinakailangan na bumoto na hiwalay ang Senado at mananaig ang kagustuhan ng mababang kapulungan, no? So yan ang mangyayari kapag hinayaan natin na Malacanang ang magbibigay interpretasyon sa ating saligang batas at hindi ang kataas-taasang hukuman. Saan po papasok dito, Attorney, ang last bastion po ng ating demokrasya, ang kataas-taasang hukuman? Well, kaya nga po pinagdadarasal ko na magpatuloy ang pagiging independyente ng ating hukuman dahil bagamat ang mga justices, no, maski sila ay walang mandato na nanggaling sa taong bayan, ang kanilang pagiging co-equal branch of government naman ay nanggagaling dun sa kanilang katungkulan na itaguyod ang kataas-taasang batas sa ating bayan. Yan nga po ang saligang batas. Attorney, lipat lang tayo ng topiko po, no? Lalo na yung nangyaring insidente sa Tacloban na ang ending ay kasalanan pa rin ng mga Duterte kung pagbabatayan yung mga pahayag po ng mga nasa administrasyon at sumusuporta sa administrasyon na kesyo ang nagpalakas daw sa kamulatan sa pagkabayolente ay dahil po sa mga Duterte. Ano po masasabi niyo po rito bilang dating tagapagsalita rin po ng Pangulo? Well, yung ganyang conclusion manggagaling lamang sa isang tao na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot gaya ng cocaine. Wala pong tao na nasa tamang pag-iisip ang magsisisi na nangyari sa Tacloban kay Tatay Digong dahil unang-una, nung panahon naman ni Tatay Digong, yung 6 na taon ni Tatay Digong, walang kahit isang barilan na nangyari sa ating eskwelahan. Kung siyang dahilan, bakit walang nangyari habang nakaupo pa bilang presidente si Tatay Digong? Pangalawa, alam naman natin na ang krimen, kaya po yan nangyayari hindi dahil hindi sapat ang parusa, hindi dahil sa hindi mababa ang age of criminal responsibility. Ang krimen po nangyayari kasi alam ng mga kriminal, hindi pinapatupad ang batas, kaya hindi siya mapaparusahan. Kaya po nangyayari ngayon ang barilan sa ating mga paaralan dahil ang presidente natin sinabi na ng sarili niyang manang ay drug addict. Na ang presidente natin, sang-ayon kay Zaldico, ay ang mastermind sa flood control scam at therefore corrupt. Kaya po, malakas ang loob ng mga kriminal ngayon kasama ng mga kabataang mga kriminal ay dahil alam nila kung hindi napaparusahan ng presidente na siyang dapat nagpapatupad ng batas, bakit sila susunod sa batas? Opo, lipat ulit ako ng topic, Attorney, kasi meron pong sinabi yata ang Malacanang na by next year o sa paghimay nila sa budget para sa susunod na taon, which is ngayong taon yan gagawin, isasama na nila yung pondo para ulit sa flood control. Ano pong basa nyo po rito, Attorney? Kasi marami pong mga nag-iisip na, naku, baka gagamitin na naman nila considering papalapit na ang susunod na eleksyon at sinasabi nga na ang a year before ang election ay pondo para sa eleksyon. Attorney? Well, yan po ay patunay na walang kabusugan
ang mga buwaya sa Kongreso ng Pilipinas at wala rin kapusugan ang presidente na mastermind ng lahat ng kakurukutan sa ating bayan. Unang-una, no? Bakit mo naman sasabihin yan? Samantalang wala ka pa napaparusahan dito sa alam nating nangyaring flood control scam, no? At pangalawa, bakit ka magre-release na naman ng pondo ng taong bayan na alam mo na wala ka pang napapatupad na mga institutional measures para mabawasan nga o maiwasan yung ganyang korupsyon? Ang konklusyon, hindi pa sila busog at lalo pa sila nangangailangan ng pondo ngayon galing sa kaban ng bayan dahil nga po magkakaroon tayo ng susunod na eleksyon. Opo, and tingin nyo po bago nila gawin yun, antayin na lang nila muna yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon po sa kini-questyong 2024 to 2026 budget at maging yung umusad na rin yung ano yata, yung sa pag-question doon sa mga blanco, no, maliban pa doon sa question doon sa mula sa unprogram, ginawang program at itong mga blankong items po, attorney. Well, in fairness, no, yung issue ng flood control appropriations, hiwalay naman dun sa mga kasong nakabinbin ngayon sa Korte Supremo. Ang kaso ngayon sa Korte Suprema, tama ba na sangkatutak ang unprogrammed funds, no, na ipinapasok sa pantaunang budget at ito ay pinampapalit doon sa budget mismo na re-request ng presidente sa kanyang sinumiting pangtaunang budget sa Kongreso, no? At sa tingin ko, ang desisyon kung talagang dapat magkaroon ng karagdagang mga flood control projects, yan ay dapat dependent doon sa kakayahan ng gobyerno na ipakita na kapag kinurakot mo flood control funds, ikaw ay paparusahan. Na sa ngayon, ay wala pang kahit sinong napaparusahan, wala pang kahit sinong mga mataas na opisyales ang nasasampahan ng kaso. Palagi lang promise at puro namang drawing, no? So sa akin po, talagang wala nang kahihiyan itong presidenteng ito kung talagang inanunsyo pa niya sa buong madla na bagamat kinukurakot ng mga buwaya ang pondo para sa flood control, bibigyan na naman niya ng pondo para lamunin ng mga buwaya itong darating na budget. So grabe, no? Biruin mo, para lang talaga ma-impeach si BP Sara. Talagang gusto nilang kanain lahat ng mga senador at takutin ng paulit-ulit at sampahan ng kaso ng paulit-ulit na kahit hindi naman nila ginawa yung kasong yun. Grabe, no? Tindi talaga. Talagang pinipilit talaga nilang wasakin si Vice President Sara Duterte. Hindi nila alam na kahit ma-impeach si BP Sara, meron at meron pa rin tatayo para ipaglaban ang mga Pilipino sa kawalangyaan na ginagawa ngayon ng administrasyon. Meron at meron at meron at meron pa rin. Pero soon, hindi muna namin yan ilalabas pero soon malalaman at malalaman natin. Ang dami dyan, Senator Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Basti Duterte, Pulong Duterte, 'di ba? So, ang dami, Pastor Apollo Kibuloy. So, ang dami na pwedeng magtumakbo bilang presidente. Alam naman na natin na tawag dito na talagang pwede talagang ma-impeach si BP Sara. Hindi dahil guilty siya sa mga ibinibintang sa kanya, kundi dahil malakas ang kapit ng mga kaaway ngayon. Sila yun nasa administrasyon Yung mga talo nga nananalo pa etong impeachment pa kaya ni BP Sara. Lalo't kapag natakot lahat itong mga senador. Paalala lang, 2 senador na ang natakot sa pananakot ng administrasyong Marcos. 'Di ba? What if pa yung iba dyan? Ang bali-balita ko nga sinabi din ni Amy Marcos na siya nga ay may plunder case na. 'Di ba? Bibiruin nyo, kapatid pa yun may plunder case. Hindi ko lang alam kung totoo talaga yung sinabi sa amin ni Amy Marcos na may plunder case siya. Kung totoo man yun, biruin nyo, pati nga yung kapatid, kinasuhan What if pa yung iba? Basta kapag humarang ka talaga sa kanila, yari ka. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-uusapan natin dito kay Mary Grace Piato, sa dating sinapak ni BP Sara at dito sa pananakot
sa mga senador para i-impeach lang si Vice President Sara Duterte. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.